Kaya eh, kaya. Kaya ni nanay yan. Malakas na si nanay eh. Okay, ang malalim, Nay. Nanay, hinga malalim ha. 1, 2, 3, hinga malalim. Oh, oo, di ba? Hingang malalim yan eh. Isa pa. Isa pa nanay ha, hinga malalim daw ha. Isa lang po, ha? Isa lang nay ha. 1, 2, oh, hinga malalim. Oh, hinga malalim nay. Ayan, very good. Isang 75 anyo sa stroke patient na lola ang inalalaya ng UNTV News and Rescue na madalas sa ospital para sa nakatakdang monthly check-up. Napag-alamang may fracture din sa balakang ang senior citizen. In-inform po kami na kamag-anak, kasama ko yun sa bahay, na mayroon po fracture, existing fracture po, yung ating patient. Ayon sa kaanak ng matanda, nakita sa kanyang x-ray na nagtamo ito ng fracture sa balakang matapos itong mahulog sa sahig habang may inaabot sa ilalim ng kanyang kama nitong nakaraang buwan. Bago ihatid sa ospital, ay nilagyan muna ng suporta ang parte ng katawan na may fracture. So bago po namin siya pasok po sa aming sakyan, nilagyan po namin pelvic binder, yung fracture po, ating patient, para po maiwasan po na damage. Pinaliwanag din ng team sa pasyente kung bakit kailangan nilang suportahan, lagyan ng splint at pelvic binder ang bahagi ng kanyang balakang. Nanay, gagalaw natin to ha. Huwag lang, dahan-dahan lang nanay. Hawak ka sa akin. Sige. Inhale nanay. Inhale, sige. Sige, kahit purutin nyo pa ako. Walang problema. Lalagyan natin ng ng splint para hindi magalaw-galaw, ha? Matapos ma-secure ang kalagayan ng pasyente, maingat itong isinakay sa rescue vehicle. Habang nasa biyahe papuntang ospital, patuloy na binabantayan ang vital signs ng lola. Makalipas ang ilang oras, ligtas na naihatid ang senior citizen sa ospital ng Maynila. Pagkatapos ng check-up, maayos namang naihatid si lola pabalik sa kanilang tahanan sa San Andres, Bukid, Manila. Diretso lang po. Yung port. Sa likod ng baku-bakong daan sa isang purok sa Talisay City, Negros Occidental, isang 60 anyos na lola ang araw-araw na nagtitiis ng sakit at hirap na dulot ng kanyang karamdaman. Halos hindi na ito makalakad dahil sa mild stroke at diabetes. May sugat din ito sa kanang binti na nagdudulot ng matinding kirot. Nakita po namin ang sitwasyon ng pasyente na hirap po ito ngayon. Nakadepende po ito sa wheelchair. Pagdating ng team, katuwang ang kaanak ng pasyente ay inilipat nila ito mula sa wheelchair papunta sa stretcher upang mas maging komportable ito sa biyahe. Kinuhanan din po namin ito ng vital signs bago bumiyahe para ma-assess po natin safe itong bumiyahe kasi medyo malayo-layo din po yung kanyang bahay sa ospital. Nilapatan din ng paunang lunas ang halos 1 buwan ng sugat sa binti ng matanda. Nakita po namin mayroong diabetic wound sa kanyang right side na paa, kaya minabuti na po namin linisan ito at lagyan ng dress. Habang nasa biyahe papuntang Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital ay patuloy na binabantayan ang vital signs ng pasyente. Matapos ang check-up, ligtas naman at maayos na naihatid pabalik si lola sa kanilang tahanan. Dahil sa kondisyon ng pasyente at sa hirap ng daanan sa lugar, nananatiling nakaantabay ang UNTV News and Rescue Team sakaling muling mangailangan ng tulong ang pasyente. Kasi medyo malayo-layo din po yung kanyang bahay sa ospital. And makita din po natin na medyo hirap po ang daanan ng kanilang bahay palabas papuntang hospital. May sitwasyon po kami nadatnan na bumabaha, high tide sa kanilang lugar. Kaya na-assess po namin na every check-up po ng pasyente is mabuti na maisundo or maihatid po namin ang pasyente. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911 UNTV o 8911-8688.
Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.